Yo, yo, what's up mga kabutingting? Magandang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, ngayon ay hindi tayo magre-repair mga kabutingting ng electric fan or washing machine or anuman. Ito ay magdo-drawing tayo ng or gagawa tayo ng wiring diagram pero drawing dahil sinasabi ko nga ako naman po ay hindi talaga nag-aral nito sa mga natutunan ko. At ito ay gagawin ko lang ito dahil request ito ng aking mga viewers. So, umpisa natin kagad para ito ay matapos kagad. So yan mga kabutingting, ito ay hindi ko alam kung ito ba ay matatawag na wiring diagram, basta iguguhit ko lang ito. Dahil ito ay marami na talagang nag-request sa akin ito. Kaya bumili tayo ng bond paper. Yan. At una lang natin gawin ito mga kabutingting ay magdo-drawing lang tayo. Yan. Magbibilog lang tayo. Itong bilog na ito ay gagawin nating motor. Ito yung motor ng automatic na washing machine. I-convert natin sa manual. At gagawa lang tayo ng yan, ganito. At lagyan natin ng C. Yung C na yan ay ito yung kapasitor. Yan, maliit lang na kapasitor. Huwag na nating lakihan. So, sunod naman ay gagawa lang tayo ng isa pang medyo malaki na square. At gagawin naman natin itong drain motor. So, sulatan lang natin ito ng DM. Ibig sabihin ay drain motor. At itong C na ito, kapasitor, at itong M na ito ay motor ng ng automatic washing machine. Ito ay tatry kong hindi i-edit. So, pag automatic na washing machine, mga kabutingting, ay may tatlong wire yan, katulad lang din sa manual. Yan, tatlong wire. Itong isa na ito yung gagawin nating common. Yan. Itong kumo na ito ay susulatan lang natin ng black. At pasensya na kayo, medyo hindi na ako marunong magsulat dahil puro tools araw-araw ang hinahawakan ko, hindi ballpen. So itong dalawang linya nito ay gawin lang natin itong blue or red dito sa kabila. Yan, red. At yung kapasitor na yan ay may dalawang linya yan, or dalawang wire. Ito ay tatlong wire yan. Itong black na ito ay yan yung gagawin nating common. At itong blue at saka red ay yan yung gagawin nating para sa reverse. At susulatan naman natin itong red. Tapos ito naman ay blue. Tapos yung green motor na yan ay gagawin lang natin ng dalawang linya yan. Pero kung LG ang brand, tatlo ang wire niyan. Pagka LG na automatic na washing machine. Pero ito ay dito lang muna tayo sa dalawa para hindi kayo mas madaling maintindihan. Ganon din naman ang suma niyan, sa dalawa or tatlo ang wire. So itong linya na to ay lalagyan lang natin ng violet. Tapos itong isa na tong linya na ito ay gagawin nating gray. Yan, gray. So ito naman yung cord. Yan, ito yung power cord. Tapos itong isang linya ay gagawin nating line 1. Tapos itong isang linya na sa baba sa power cord ay gagawin nating line 2. Yan. Sana dito ay maintindihan nyo. Sana lang po dahil ito talaga hindi ako magaling na magpaliwanag. So una lang natin gawin ito, yung common na ito, itong black na ito ay ito ang gagawin nating common. So yung common na yan ay kakabit lang natin yan dito sa line 2 sa power cord. Yan. Ngayon itong violet na ito ay ikakabit natin yan dito sa line 2 pa rin sa power cord. Yan, dito na lang natin idaan para ito hindi kayo malito. Yan, nakakabit na.
So ito ay pwede nyong lagyan nyo na ng electrical tape or close and cream wire connector para yan ay siguradong hindi nyo na gagalawin. So sunod naman, itong reed na ito ay ito yung reed na ito or itong blue na ito yung para sa reverse. So ikakabit lang natin yung dalawang linya sa capacitor, itong red tsaka blue. Yan, kakabit lang natin. Yan. So nakabit na natin. So wag nyo munang lagyan ng electrical tape or ano man yang ilalagay nyo. Dahil mayroon pa tayong gagawin diyan. Ako kasi pag nag-convert ng automatic na washing machine, ito talaga ang inuuna ko kung okay ba ang itong pinakamotor niya at saka drain motor niya. Lagyan lang natin ito ng usli. Yan, itong usli na to, itong red na ito. Para kayo ay hindi malilito. Pati itong kulay asul. Basta yan ay napagsama na. Yan, napagsama na yan. So itong green na ito ay ilagay naman natin ito dito sa yan. Pagsama naman natin yung kulay green na yan galing sa drain motor dito sa line 1. At pupulupot mo lang yan. Ito ay aktual na pandarin natin. Pero kwento na lang o sa salita lang. Ito naman kasi ay drawing lang. So ito, pag isasaksak mo itong power cord na ito, ay hahanapin mo dito sa dalawang linya na ito or sa kulay na ito, kulay blue or sa red. Yan, bali itap mo lang dito sa blue, sa red pala ito. Itatap mo lang ito na kasama ng nakapulupot yung isang linya sa drain motor. Ito yung kulay gray. So pag isasaksak mo siya, ay tatap mo lang ito para hahanapin mo naman kung alin ba dito sa kulay blue or sa kulay red ang para sa spin. So bago mo ito itatap pala, ay kailangan ay hindi mo ito diretso na itatap pag nakasaksak na yung power cord, dahil itong drain motor na ito ay, kung hindi naman ako nagkakamali, siguro 3 segundo hanggang 5 segundo ay hihila mo na yan bago mo siya ihahanapin or itatap itong linya na ito dito sa blue or para sa spin. So pag naitap mo na yan at nahanap mo na yung alin ba dito ang nagiging resulta para sa spin, itong linya ng blue or red. So tandaan mo lang kung alin ba yung nagiging linya sa spin. Pag itatap mo dito sa red, kung hindi naman para sa red ang spin, ayan, pulsator. Pag halimbawa pulsator lang ang iikot, ililipat mo lang dito sa kulay asul. Tapos pagka yung asul na ito ay ito yung magiging spin, or kung halimbawa naman ito pa rin yung nagiging pulsator at yung red naman ang nagiging spin, tandaan mo lang. So sunod, itong blue na ito ay gagawin nating ito yung para sa spin. So blue ito for spin. Yan. So ayan, ay pag napaganan nyo na yan, saka na kayo mag-wirings. At kasi pagka sira yung dalawa na yan, medyo magagastusan ang may-ari pagka sira. Ako pagka nasira yan, hindi ko na yan i-convert or ano pa sa may-ari kung hindi gagana yung itong pinakamotor niya or yung drain motor. Pag hindi yan gumana, hindi ko na yan siya i-convert sa manual. Itong ginagawa ko ay para ito sa automatic gagawing manual. Kahit anong brand ay pwede naman. Maliban na lang kung kakaibang motor ang makikita nyo, ay wag nyo na i-convert sa manual. Hindi ko rin alam yun. So ay magpanibago lang tayo. Dahil yun ay itong nauna kasi ay para lang ito na mapagana yung itong pinakamotor niya at saka yung drain motor. So pag okay yung drain motor at saka motor, so dito naman tayo sa pagwa-wirings at magbibilog tayo ulit. Yan. Motor, kapasitor, drain motor. So kaya naging DM lang kasi kung isusulat pa natin yan, haba na yung video. Itong dalawang linya na ito, yan, ito yung para sa reverse.
Lagay na lang natin ito blue ulit. Ay. Tapos red. Tapos ito red. Tapos blue. Tapos dalawang linya sa drain motor. Violet. To gray sa babang linya. Parang hinabol ng aso, mabilis. So, ito yung common at balikan natin ito. Dapat ito ay naka-electrical tape na ito para hindi nyo nagagalawin pag nag-wirings kayo. At ito, dapat pag nagana na yan, pwede nyo na itong lagyan ng electrical tape. Pero mayroon niyang wire siya na para papunta doon sa pagwiringan ng pagkakabitan ng mga timer. So dito tayo sa kabila para hindi magbanggaan tong mga linya. So ayan ay yung red na ito ay yan, ipagsama lang natin. Ganon din tong kulay asol na ito. Yan, ipagsama natin. Tapos itong combo na ito, dahil wag na natin pakailaman yan dahil ito ay kung sa baga lalagyan mo ng electrical tape yan at hindi mo na kailangan galawin. So yan, ngayon ay tatlong wire lang ang palulusutin natin papuntang taas. Yun yung ikakabit natin sa mga timer. Ngayon ay itong mga wire na ito ay papunta to sa taas. Yan. Ay ito, wag na to. Hindi na pala kasali itong violet na ito dahil napagsama na yan dito sa doon sa isang linya sa line to, sa power cord. Itong common at saka yung isang linya sa violet, yan. Napagsama na yan. So itong green na lang ang ipatakbo natin. Kamali patuloy. So ito ay wala na. Yan. Tapos gagawa tayo ng switch dito katulad ng mga upload ko. Switch para on off lang. Tapos ito naman ay bilog na lang. Ito naman ang para sa wash timer. WT na lang. Maliit masyado pero kita naman yata. Pwede naman nating palakihin yan pagka basta yan ay wash timer, yung bilog na yan. Tapos ito switch pa rin. Gawin nating tatlo kung gusto nyong pakarga, ikarga yung isalin nyo yung i-wirings pagka doon sa pagkarga ng tubig. So ito ay switch pa rin. Tapos yung square na ito yung solenoid. Yung solenoid na to, ang trabaho nito ay yun yung pagkarga ng tubig. So may dalawang wire yan. Tapos switch ulit. Tapos itong bilog na ito ay para sa spin timer. Ay bakit? Is lang yan, is. Tapos spin timer. SP. Dapat pala kagawang kating. Ayan, kulay ST lang dapat yan, spin timer. Mahirap talaga pag hindi nag-aral mga kabutingting. So ito ay power cord. Yung power cord na yung line to na yan. To line 1. Kagawang L1 na lang. Basta ito ay power cord. Yan ay nakakabit dito sa common. Yung ganon din tong isang linya sa violet ay nakakabit na yan dyan. So dito tayo sa pag-wiring. Itong line 1 na ito ay kakabit mo lang yan dyan sa switch. Tapos yung wire na ito ipatakbo mo na ulit dito yan sa switch ulit. Para sa supply ng kuryente para dito sa solenoid. Tapos ipatakbo mo naman ulit yan pagkatapos mong itap. Ito, balik tayo dito. Pagkatapos mo ipulupot yan kasi may tornilyo yan pagka switch na katulad ng ginagamit na on off lang. Kabit mo yan dyan. Tapos ipatakbo naman ulit dito. Pero yan pa rin yung itong linya na ito ay yan pa rin yung wire dapat. Yan. Tapos pagkatapos mo dito kabit sa switch ay kabit mo ulit dito sa switch ito naman yung switch para dito sa spin timer. So pag natapos ka na dyan, so balik tayo dito.
Itong wash timer nito ay may tatlong wire yan, pero kung nakikita nyo sa mga upload ko, kalimitan nun walang wire. So dito ay drawing lang naman ito sa lagyan lang natin ito ng tatlong wire. Yan. Ito black, ito white na lang, tapos blue, tapos ito red. Yan. Itong kumo na ito, yan, ikabit mo lang yan dito sa switch. Yan. Tapos itong dalawang linya sa dito sa para sa reverse, kung kanina, balik tayo dito. Kung kanina ay itong sinabi ko, itong blue na ito ay para sa spin. So yung blue na yan ay ikabit lang din natin dito sa kulay blue. Yan. Pasensya na dahil hindi naman ako magaling talaga nito. Ito ay sana lang may matutunan kayo dito. So continue tayo. So itong red na ito ay balik lang natin sa red. Yan, ikabit lang natin. Pag nakabit mo na yan, kung may wire ang gagamitin mo sa itong red na ito, ilagyan mo na ng electrical tape yan. Tapos itong blue ay wag muna. So sunod natin gawin ay dito na tayo sa spin. May dalawang wire ang spin timer. Yan. Itong isang linya sa spin timer, lagay lang natin dito ay kulay, o kahit magkapares ang kulay, pwede naman. Lagyan lang natin ito ng blue or red. Ay madalian na lang to. So itong blue na ito ay pwede mo yan siyang, diretso dito muna tayo. Dito sa dalawang linya na ito galing sa spin timer ay pwede mo yan kahit saan dyan, ay pwede mong kumuha ka lang ng isa dyan, kahit saan dyan ay ikabit mo lang yun dito sa yan, dito sa blue na to. Yan. Yan, ikakabit mo lang yan dito sa kulay blue. Tapos lagyan mo na siya ng electrical tape. Kung sa baga, nag-jumper lang tayo dito sa isang linya sa kulay blue dahil ayan kasi yung para sa spin. Kaya nagkumuha tayo ng isa at ikinabit natin, kumuha tayo ng isa dito sa spin timer at ikinabit lang natin dito o ginamper natin dito sa para sa spin. So ayan ay tapos na tayo dyan. Tapos itong isang linya na ito, yan. At yung isang linya dito na kulay gray, kasi yung violet nakabit na natin dito sa line to or sa dito sa common galing sa motor, ay ipagsama lang natin itong gray na ito at saka yung isang linya na natira sa spin timer. Yan. Pagsama lang natin. Tapos pag napagsama mo na yan, pag ano ka ng wire na ikakabit mo naman yan dito sa switch, dito sa switch na ito. Yan. Para pag i-on ito, magkaroon siya ng supply. At take note, hindi ito pwedeng pagsabayin na i-on mo yung wash timer at saka spin timer kasi iisa lang ang motor. Hindi katulad doon sa manual na twin tab na dalawa ang motor noon. So ito ay hindi mo pwedeng pagsabayin. So tapos na tayo dito sa pagwa-wiring. So pagkagamitin mo naman siya, bago mo ito i-switch, or pwede naman ding iikot mo muna itong wash timer bago itong switch, or saka mo siya i-on. Pwede ring i-on mo muna bago mo siya ikot yung wash timer. Pagka natagalan ka, pwede mo siyang patayin. Ito, wag mo na patayin yung wash timer. So paglipat ka naman dito ay i-on mo muna yung switch bago mo ito isi-switch. Kung sa actual, ipapaubos mo muna yung tubig sa pag-drain bago mo ikutin yung spin timer. So yan. Sunod, dito tayo sa pagkarga ng tubig. Dahil nilagyan naman natin ito ng yung line 1, nilagyan natin ito ng itong switch na ito, nilagyan natin ng linya sa
nilagyan natin ng supply ng kuryente yan. So itong isang linya na ito, kabit mo lang dito sa switch. Kung gusto mong hindi na kung sa bagay siya yung kusa na magkarga ng tubig. Yan, yung isang linya na ito ay kabit mo lang sa switch. At yung isa na ito ay ipagsama mo dito sa line to. Sa line to sa isang linya sa power cord at magiging apat na yan na wire or linya dahil kumuha tayo dito sa common dito sa motor at saka yung isang linya ay itong violet na ito ay tinap din natin dito sa isang linya. Ay yung violet na ito ay tinap din natin dito sa linya sa line 2 or dito sa pinaka common. So ayan, okay na. Hirap magpaliwanag mga kabutingting at sana ay naintindihan nyo. So dito na magtatapos ang video natin mga kabutingting at hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta ito ay drawing lang. Hindi ko rin alam kung ito ba ay matatawag na wiring diagram. So yan, dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito. At kung may natutunan ka dito, pwede bang palike at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell dyan at i-all mo para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.